Nagpakawala na naman ng ayuda si Kim Chiu na kung bibigyan ng kahulugan may tuturing si Paolo Abilino at ang napabalitang romantic relationship daw ng dalawa. Gaya ng dapat asahan, trending na naman ngayon ang Kim Pao matapos magsalita si Kim tungkol sa kung paano mag-improve ang isang relasyon. Tila tungkol sa kung paano mas magiging matatag pa ang pagmamahala ng dalawang magkasintahan. Pabidang nagbigay ng kanyang opinyon si Kim na parang isang expert sa usapin ng relasyon. Wala pang direktang kumpirmasyon mula kina Kim at Paolo ang bali-balitang relasyon nila, pero marami na ang naniniwalang magjowa na ang dalawa. Ang ilan naman sa mga fans nagagalit dahil OA na raw ang dilulo ng iba nilang mga kasamahan. Bigyan raw ng privacy at respeto ang Kim Pao. Ang tambalang Kim Chiu at Paolo Abilino, kilala bilang Kim Pao, ay patuloy na kinikilig ang kanilang mga tagahanga. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa kanila, maraming sinyales ang nagpapakita ng kanilang espesyal na ugnayan. Sa kanilang mga proyekto tulad ng teleseryeng Linlang at pelikulang My Love Will Make You Disappear, kitang-kita ang kanilang magandang chemistry. Sa isang segment ng It's Showtime, nagbigay si Kim ng payo tungkol sa pagpapalago ng relasyon na sinunda ng mga fans ng mga Swiss station tulad ng jogging every Sunday at Island Beach Resort. Nakikita rin silang magkasamang nagja-jogging at nagbibisikleta, mga aktibidad na pareho nilang kinagigiliwan. Ayon kay Kim, natural lamang na gawin nila ito ng magkasama, lalo't nagtatrabaho sila sa kanilang ikatlong proyekto bilang magkasama sa screen. Ang kanilang co-star na si Wilma Dasent ang nagbigay ng pahayag na sila na nang tanungin tungkol sa relasyon ni Kim at Paolo na nagbigay ng dagdag na kilig sa kanilang mga tagahanga. Bagamat may mga ulat na nagpapakita ng kanilang closeness, nagbigay si Paolo ng pahayag na hinay-hinay lang na nagpapahiwatig ng kanilang pagnanais na magpatuloy ang kanilang relasyon ng dahan-dahan at may respeto sa isa't isa. Isang malaking hakbang ang nangyayari nang ipinakilala ni Paolo si Kim sa kanyang pamilya sa Baguio, isang senyales ng kanilang seryosong ugnayan. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na umaasa ang kanilang mga tagahanga na magkaroon sila ng opisyal na pahayag tungkol sa kanilang relasyon. Eto na nga, eto po ang tanong para sa mga Kim Pao fans ngayon, at kahit na mismo sa mga solid Paolo Abilino, obligasyon ba ni Paolo na mag-post ng photo, private moment nila ni Kim sa social media? Kasi nagsimula yan, marami nang kumu-question at parang hindi ko alam kung paano saan ang galing yun, bakit kailangan nilang i-push si Paolo na kailangan mag-post. Kasi sabi na, ba't daw ganun si Paolo, hindi nagpo-post ng mga picture nila, yung mga ganap nila ni Kim Chiu. Kasi nga, medyo tapos na yung pelikula talaga eh, no? Tapos na yung promo, wala nang ganap. So, ang feeling nila parang dapat mag-post si Paolo. Doon na umaabot yung mga bakit daw yung mga dating ni Kim, nagpo-post ng mga pictures, etc. Ba't daw si Paolo ngayon? Hindi. So, kaya yun doon ang galing yung tanong. Obligasyon ba ni Paolo? Hindi naman. Okay. Basta meron siya obligasyon kay Kim Chiu. Meron siya obligasyon sa mga fans na mahalin niya, supportahan din niya, di ba, magparamdam siya kahit minsan katulad ginagawa niyang nakikipagharutan siya minsan sa ex, di ba? Yung mga ganun, pero yung ex yung Twitter, yung hindi Twitter. ex-jowa. Oo, pero yung maya't maya magpo-post siya tungkol sa kanila ni Kim, parang hindi niya karakter yun. Hindi niya karakter talaga. Magpo-post siya pag gusto niya, lalo pag meron siyang mga fitness, mga ganon, meron siyang workout, mga ganon. Siguro dahil kasi marami na siguro talagang kung fans work related, pwede naman. Pero yung mga personal nila, ibigay na natin yung sa kanila. Di ba kayo nga nagsasabi na kinakailangan ng privacy. Nagagalit nga kayo sa amin dahil yung may mga chika kami na ganyan na hindi naman galing sa amin. Kayo nga, di ba, kung makapagdilulo nga kayo kinasal na, baka nga sa susunod nabuntis na si Kim. Kaya OA na yon, di ba? OA na yon. O kaya nagkaanak na, hindi pa naman nabubuntis yung tao. Mga ganun, super OA na yun. Ako walang obligasyon si Paolo na mag-post ng mga ganap nila ni Kim Chiu. Kasi unang-una, hindi naman
nakipagrelasyon si Paolo kay Kim Chiu para ipangalandakan lang sa lahat, para matuwa lang yung mga fans, diba? Hindi naman ito parang career move lang eh. Personal ito. Aside from the fact na si Paolo naman ever since hindi siya maganyan, hindi siya mahilig sa post. Siguro yung mga fans ngayon, gusto nila yung parang kailangan Instagram relationship talaga. Kailangan meron kayong hard launch lagi. Demanding nga, diba? Demanding. Pero okay na rin naman yun na hinahanapan sila ng mga fans sa mga ganito. At least nagpapatunay na talagang mahal na mahal sila. Merong clamor na makita sila palagi. So pwede yung demand. Yung demand pwede. Pero yung talagang utusan mo na at parang meron ka ng authority at parang sa buhay nila. Na yung intention daw ni Paolo, parang pinagdudahan na kasi hindi nami-meet yung kung ano yung gusto nila. Mga ganon. Pero at least okay na yung case naman doon sa ibang mga fans na parang tumigil na, parang hopeless case na yung kanilang mga inuungot or something. Parang nagkasya na lang sila kung anong ibigin nyo sa amin, okay lang. Kung wala, di wala, ganon. Ako siguro, para one time along uli, ibalik lang ni Paolo yung bardagulan with sa ex, yung Ask Me. Kasi nakilala natin somehow the other side of Paolo eh. Nakakatuwa kasi yung gano'n ni Paolo, yung pag binibigyan niya ng chance yung mga fans na makipag-usap sa kanya at sinasagot niya na talaga ng kung anik-anik lang. Doon mo makikita na siya, na Merong bulak sa Saan? Ayan di ba nakita mo? Ayan. Ay, sulangot pala ite. Ang OA mo nandito, baka sa kilay yun. Kilay. Ayun, so hindi talaga. Gagawin ko sa sulangot. Ano ba yun? So, maharap-harapan. Hindi, yun. Siguro one time, makapag-uli siya, bardagulan sa mga netizens. Yung lahat ng mga tanong sa kanya, sasagutin niya. At least nakikita natin si Paolo. Hindi man seryoso yung mga sagot niya, pero nakakaaliw pa rin. Natutuwa rin naman ako kay Paolo kasi hindi talaga siya nadidiktahan ng kahit sino, basta pag meron lang siyang pagkakataon at meron siyang dahilan, magpo-post yan. Pero lalo pagdating sa relasyon, sa mga private moments sa kanya relasyon, parang wala mga ganon. At least maganda na yung ganon. Kaysa naman kasi napapakialaman tapos magkakagulo dahil may sinabi si ganito, may ganyan, may pinarating. Okay sa akin yung mas gusto ko na lang silang private, pero nakikita ko naman sila na okay. Like yung mga ganyan, mga patakbo-takbo lang, mga pabisi-bisikleta ni Kim, okay na yun sa akin. Oo. Yung mga ganon yung... Mas si Kim talaga ang babae talaga mahilig sa posting eh. Sa case nito, sa Kim Pao Ngayon, kung meron silang mga ganap na out of town sa mga beach island na hindi na po-post, pero babalitaan na natin, okay na lang yun sa akin. Kasi pasasaan ba't pag dumating na yung time na handa na silang i-reveal o i-share yung totoo sa kanila, mangyayari naman yun. Isasabay na yun yung mga hinahanap natin. Nasaan na sila, di ba? Magtutrobak yung mga yan. Pero tama ka doon, no? Maganda pa rin yung kahit papano talaga yung interest ng fans na maghanap ng mga ayuda. Ayuda kasi term di ba? Nang maghanap ng mga ayuda sa kanila, nandyan pa rin, mataas pa rin yung intensity. Kasi kesa yung parang tama ngayon, kung nawala na ng gana at hindi na maghanap, parang bahala kayo kung magbigay kung parang sanay na kami, parang ganun. Ang tendency nun, hahanap sila ng iba na mas na-excite, nakakapagpa-excite sa kanila. Pero at yun nga ako din again, naintindihan ko naman yung gusto nila na parang sige, pinupost na si Paolo, mag-post ka naman ng mga picture nyo or mga ganap nyo ni Kim Chiu, yung mga ganan. Pero syempre, hindi nyo rin naman mapupush or mapuforce. Pero nakakarating ba to kay Paolo? Yung mga yung mga request na mag-post ng ganito, ng mga ganyan. Hindi ko lang sure kung gaano siya ka-active sa ex na yun. Kasi lagi naman siyang tinatag Kasi minsan, si Paolo siguro out of the blue, kapag hindi siya busy, wala siyang ginaganap or wala siyang ganap o may panahon lang siya o siguro nagsawa siya sa pagko-computer game. I-check niya yung kanyang social media. Parang yung katulad sa ex, di ba panaka-naka lang naman yun. Minsan nga, bigla-biglaan na lang Katulad ibig sabihin, nasa yun? Nasa baltik ng mood ni Paolo. O, hindi siya talagang yung mayat-maya parang kailangan dahil for the cloud, for the content, for the views, hindi siya mahilig sa ganun. Hindi siya yung makikipag... Sino nga ba sa mga lalaki ngayon ang nag-YouTube channel? Ang mga nag-reels?
na artista? Sino? Actually, meron ng mga ganyan, kaya lang hindi sila, meron silang team. Di ba? Kasi kinakailang i-maintain yung kanilang views. Di ba? Sa mga YouTube reels siguro. mga Pero pag YouTube channel, parang sa mga lalaking artista, parang hindi ko masyado. Parang wala masyado. Babae talaga eh. Yan sila Kim. Si Catherine nga, di ba, tinamad na 1 year ago na yung si James, di ba, meron siya mga ganun. Si James Reid. Yes, yun naman professional music, related. Music, more tapos mga music, fashion. Yes. Yung mga ganun. Ay, oo nga, no? Di ba yung mga politiko din, di ba? Mga politiko na mga artista na kinakailangan nilang makita sila sa social media kung ano mga pinagkakabalan nila, kung ano mga serbisyong binibigay. Mga ganun. Siguro sa mga lalaki talaga wala masyado. Hindi nila walang masyado. Si Donnie hindi rin masyado, 'di ba? Ronnie Alonte wala din naman na hindi naman talaga yung consistent na every day. Saka sila parang pag gusto nang simulan yung pag-vlog, and then after a while parang hindi na rin. Kasi totoo naman ang hirap naman talaga mag-vlog, lalo sa estado nila. Nag-uubusan sila ng content. Si Joros, di ba, for a while, every diba day, almost every day, kung ano na pinagagawa. Pero may bigla nang nanahimik, no? Mula nung nanahimik yung pelikulang Hello, Love Again, nanahimik na silang lahat. Di ba, close na sila dati. Correct. Tapos yun, hindi mo makita si Joros na kasama sa pagja-jogging ni Alden. Di ba, mga tipong ganun. Pero siguro talaga may kanya-kanya sila talagang buhay outside the project na ginagawa. Yes, totoo naman yun. Tsaka, aminin mo rin, very toxic din talaga minsan. Yung ikaw, mahina-hina ang loob mo, pero parang maaapektuhan ka. Parang tayo lang naman. Ikaw ba naapektuhan ka muna? Ako kasi, pag unang basa ko, parang, naano ako. Pero eventually, sa mga nagbabasa kong negative comments sa ating dalawa. Pag binabasa ko, parang, okay, pero hindi ko na siya, gusto kong pero, dead man na, at least, di ba, okay din naman na may basher ka, di ba? Para malaman mo na, wow, talagang effective pala yung ginagawa natin, yung mga nagre-react. Yun nga, pero kaya minsan parang naapektuhan ka pa rin. Pero saglit lang yun, slight lang yung konti lang. Hindi to the point na gagawa na ako ng official statement o sasagutin ko na hindi po totoo na ganyan gano'n, hindi po kami fake news. Minsan nga, di ba? OA na yun. Avoid yung parang magpatulan yung mga bawat mababasa natin. Super OA na. Siguro, opinion nila yun na gano'n. Tayo naman, malaya naman tayo nag-express ng opinion. Pero ako, ang ayoko lang talaga yung parang nakokontrol na tayo sa mga gusto nating sabihin. Kasi, nung nagsimula naman tayo, parang wala nga tayong, ang usapan lang naman natin, magganto, di ba, maglabas sa mga opinion, magchika, magkwento ng mga pangyayari. Ngayon kasi, medyo dumadami na talaga. Dumadami nanonood, marami nang sumasayaw, marami nakikinig at nagsasuggest ng kung ano-ano. Pero ang isang maganda lang, at least marami pa rin tayong naging kaibigan. Kaysa dun sa mga hindi nagugusto ng beauty mo. Ang naluloka lang ako kasi ganito, kung kailan naman nung nagsisimula pa lang yung promo, diba? Tapos na in-illusion na magkakatuluyan, ganito, ganyan, nakukulangan sa mga ayuda, sa mga kumpirmasyon, resibo. Tapos meron mga ganitong mga pasample, no? May mga pa-initiative na mga ganito. Tapos, saka naman may mga nagre-react na gano'n. Hindi ko kayo maintindihan. Pero diba? Actually, sinasagot din naman ng mga loyal, mga solid. Kaya nga tayo nagpapasalamat. Nagpapasalamat kay Carlos Miguel, nagpapasalamat kay Eva Bautista, nagpapasalamat kay MJ Plantig, at yung mga iba pang nagpapasalamat kay Sister Dali Chua. Diba? Marami tayong dapat pasalamatan na nagtatanggol sa atin, hindi na natin kinakailangan na magsalita pa o depensahan yung sarili natin kasi sila mismo. At saka wag na kayong mag-react ng ganyan. Kung privacy rin naman ang hinihiling nyo, meron na nun sina Paolo at saka si Kim. Oo nga eh. Kasi kung privacy, di ba wala pa nga silang ipinopost na meron silang mga dinner, mga ganun. Ibig sabihin, ninanamnam lang yung privacy nila. At saka, kung pinag-uusapan man yung anak ni Paolo, di ba, na underage, wala naman tayong naririnig from the camp of Paolo. Wala naman tayong naririnig na ganito, gano'n na mismong immediate family or mga talagang super close na kaibigan ni Paolo. Di ba, hindi, ibig sabihin, wala tayong ginagawang masama, wala tayong bina-violate. Kahit nga nung nagkaroon si Paolo at saka si LJ ng problema, di ba, napag-uusapan yung bata, sanggol pa lang. May naririnig ba tayo sa kanila, wag niyo pong pag-usapan si ganito, affected. Ha? Kala ko di ka affected. Hindi, ibig sabihin, pinapaliwanag lang natin sa kanila na meron, kino-compare lang natin sa kanila,
Kasi yan yung mga showbiz yan. Kumbaga, kung ano man ang meron sila na showbiz na rin naman. At saka pangit ba yung malaman yun na maganda ang samahan nila? Na okay sila. Pangit ba yun? Pangit ba na malaman natin, hinuhulaan natin kung nasa Balisin ba o nasa Mampulo? Pangit ba na ayun nga, nahulaan na parang nagkita sila nung kailan lang. Yung mga pangit ba yung mga balitang yun para sa inyo? Tsaka pangit kung pangit yun, pumunta po kayo dito. At nang makita nyo kami ng personal dahil hindi pangit yun. Face to face. Ibang show pala. Doon kayo sa ibang show pumunta. Pero kung mga gusto ko na talaga, for now, mga gusto kong pumunta dito, yun talaga si Carlos Miguel tsaka si Alt Inday Paditay. Yun talaga siguro kulang ang isang oras na chikahan. Kaya lang si Carlos Miguel kasi masasakitin ngayon. Kaya nga, get well soon pa naman yung mga pinagdadaanan mo. Gawin mo yung ginagawa nila Kimi at saka ni Paolo, tumakbo ka sa madaling araw. Yes, pag-good vibes ka lang lagi. Oo. Pero yun na nga, all in all, basta natutuwa naman kami. Hindi namin kinokondon yung mga basher. Alam naman mahal din naman kami yan dahil sinasabi na pinapanood nila kami. Ngayon nga lang parang hindi na nila kami gusto. Okay lang kung hindi nyo kami gusto or something. Or meron kami mga pinagsasabi na hindi nyo bet. Ganun talaga. Hindi naman natin mapiplease yung ibang mga tao. Hindi naman katulad nga yung mga sitwasyon na hindi naman lahat ng gusto nyo pwedeng yung makuha. Hindi naman yun ganun. Kahit sa mga artista, di ba? May mga gusto kayong mangyari, hindi na ibibigay sa inyo, nagagalit kayo. Parang ganun din sa amin. Yes. Yung mga gusto nyong marinig sa amin, hindi nyo naririnig. Wala po tayong magagawa. At saka yung Pero salamat pa rin sa mga reaction nyo. At saka yung mga ibinabalita na pinag-uusapan namin dito, di ba nanggagaling din naman sa mga idol nyo? Hindi, actually, may mga nagsabi din dyan na kesyo galing dito sa fans yung mga pinag-uusapan. Excuse me, no? Meron din naman kami mga iba't ibang source. Meron din naman kaming, like ako, nakaka-attend ako ng mga press ko, ng mga events. Nakikita ko naman yung mga ganap. Marami kaming kwento dito na kami lang nakakaalam, no? Na ikikwento sa inyo. At saka sina Kim din naman. No. Sina Kim, lalo si Kim na palagi siyang may mga patikim yung mga ano bang tawag doon, mga pa-soft launch ba ng mga gano'n? Yung mga gano'n. Doon nakatawa lang kasi parang feeling nila parang gano'n na, excuse me, nakapag-interview nga kay Ate Kamchu, di ba? Narinig niyo ang site niya. So yung mga fans na nagmamaganda at nagsasabi ng ganito, nagawa niyo ba yun ever? Hindi! O ba't affected ka? Ay, affected ba? Ikaw na yung affected, Alam mo, nagpalitan tayo. Nagbabanggit ka na ng mga personal account mo. Nagpalitan tayo. Kanina parang kulang ako. Hindi, may mga ganun naman talaga. Charot-charot lang yun. Gusto ko ipaalala sa inyo na nag-work din kami. Alalahanin nyo na ang yung sinusuportang idol na si Kim Chiu ay good vibes. Yes, dapat panatiliin na lang yung good vibes. Lang tayo. Kung meron kayong mga disgusto sa isa't isa, pag-usapan nyo na lang yan sa group chat at mag-agree kayo katulad nangyari na hindi lalabas talaga yung litrato na yun sa Amampulo Mayon o sa Balisin. Na hindi lalabas at hindi naman talaga lumabas. Nagkataon lang na merong naglabas na hindi naman talaga solid or something or kasi yung iba pag ganyan, pag may lumabas na photo, automatic nagmamass report sila para tinatanggal agad yun. Dapat ganun para hindi na kumalat. Kung kasama kayo dun sa group chat sa mga fandom na yan, pag-usapan nyo na may mga ganito ba, ganyan o yung kung anong problema nyo sa isa't isa, nasabihan nyo sa kanila, oy, wag nga kayo magbigay ng mga false information sa mga baklang yan. Baklang yan. Kinare at doon para hindi na nakakabwisit yung mga naririnig natin. Doon yun sabihin. Correct. Ngayon, excited lang naman at saka masaya naman yung mga nagpapadala sa amin ng mga bumubulong-bulong sa amin ng mga bali-balita na ganyan, na alam naman namin na meron din namang katotohanan, slight na katotohanan. Tsaka yung mga nakakachika nga namin, ito nga yung mas gumagastos pa sa Kimpaw, yung mas malaki silang nag-i-invest na mga dapat nilang itulong sa ibang fans. Yung mga ibang wala namang ampag. Oo nga.